Hello Pepsters! For this episode ng Pep Forum, pag-uusapan natin ang recently concluded Binibining Pilipinas 2016. Pag-uusapan natin ang highlights, yung mga sidelights and results. Especially kasi sa atin ay Miss Universe. So, it's an important event for many Filipinos. So, what do you think about the results of Binibining Pilipinas? Ayan o, puyat-puyat pa nga tayong apat, di ba? Sa panood. Late siya natapos. Well, ako kasi, more than the results, sobrang nagmarka yung farewell walk ni Pia. Ang ganda niya kasi talaga doon. Tapos parang, ang ganda nung sinabi niya. Sabi niya nga parang graduation speech yung sasabihin niya. Kasi nga, siguro talagang may separation ng anxiety siya dun sa nung crown, diba? Kasi sinabi niya rin yun sa ASA. Pero, overall, siguro talagang malaki yung shoes na i-fill ni Maxine. Parang siguro, yung winner, si Maxine Medina, siguro talagang matinding training, no? Kasi, syempre, yung expectations, nasa atin yung corona ngayon for Miss Universe. So, good luck. Ako nga parang na-curious ako kasi yung pagkapasa ng crown, parang iniisip, kasi nagbubulungan silang dalawa, si Pia and si Maxine. Parang iniisip ko, may usapan nila. Ano kaya sinasabi ni Maxine kay Pia? May parang feeling ko na parang hala, nakaka-pressure. Parang feeling ko may ganong factor yung naging feeling niya nung siya yung nanalo. For sure. Diba? Ako naman. Oras mo yan. Oras ko to. Hindi ko in-expect nung una na siya yung mananalo. Parang, nung pinanood ko yung buong from start to finish, si Kylie talaga yung sobrang dami no, lakas sa Twitter, lahat. Even the celebrities, no? Even si Vice, sinabi rin niya yan talaga? Na si Kylie yung gusto niya manalo. Pero ayun, feeling ko deserve naman nung nasa top 15 kung sino man sa kanila. Oo naman. Right, yung sinasabi nga ni Pia, this is just the start. Sabi niya, kung nanalo kayo, so hindi naman yun yung end, it's just the beginning. So what are you gonna do next? Yeah. So it's just the start of the journey. Tapos, I have to agree with you, Risa, na ang highlight talaga nung pageant na to, yung, well, si Pia mismo, kasi ang ganda ng production, yung final walk and farewell niya. Tapos, all over social media, yung speech, and then the walk. Tapos, yung sinasabi na, ikaw ba yung nagsabi na pati yung walk, yung smiles, ginagaya? Oo nga, sa swimsuit. Parang naging trend yun. Ano ko din, napansin ko, na talagang, may ganung factor. Pero kanya-kanya lang silang version, yung iba nakasmile pero nakasmile. Pero tapos gano'n. Diba, over na tayo dun sa mga walk-walk na may tawag-tawag. Doon na tayo sa may pag-ganon. Pero may dalawang na buti hindi na naman natuloy. Yung medyo muntik hindi natuloy. Yun lang siguro yung challenge sa kanila is huwag nilang gayahin yung ginawa ni Pia and maging original kasi Oo naman. Sila mga tao talaga. Oo, kasi pero feeling ko sobrang mahirap yun, no? Sa lahat nung nag-bag nung crowds ng iba't ibang international pageants for the year. Mahirap. Kasi sobrang bongga ng 2015 natin for pageants di ba? So for this pageant, ano yung mga na-miss nyo? Yung kakaiba? As in na-miss. Kunyari, yung hosting ni Tony Sara, last year na makulit. Ngayon, sobrang tamed down yung side comments nila Casey, di ba? Oo nga For me kasi yung isa sa mga highlights ng show, kasi like before talagang tutok yung mga tao sa mga candidates. Pero ngayon, nandito si Miss USA Olivia Jordan. Yun. Si Ian. Si Ian. Tapos nandito si Miss Myanmar, si Miss Malaysia. So, unlike before, feeling ko medyo mainit yung clamor sa pageant because nandun yung dati may artistang sumali, pero walang masyadong personalities Although may mga repeaters naman like si Kylie, I think second or third time na ata niya. Saka for me, parang naging mas premium yung tingin ko sa ngayon. Kasi yun nga, andito yung mga nakapag-invite si Pia ng mga friends niya from the other countries na parang wow lang. Na parang ganun, di ba? May added value.
Pero grabe yung, hindi talaga makaget over din sa speech ni Pia, sorry. Sobrang ultimate BFF kasi si Miss USA na kahit di niya naiintindihan yung sinasabi. Kasi yung first few paragraphs was in Tagalog. Tapos gumaganda talaga siya. Siguro sa ano daw? Parang yung reveal niya, no? Parang kinikilabutan ako. Ay, ang ganda talaga. Ang ganda niya. Miss Universe na Miss Universe. Parang ako yung nahirapan talaga dun sa mananalo. Kung sino, kung paano. So, kita mo kay Pia na parang kahit na Miss Universe na siya, kita ko na nanginginig yung ano niya. Diba nga, yun nga sabi niya, behind those beautiful dress, parang yun still, manginig pa din. Parang ngayon nga daw, that very moment, nervous pa din siya. Right after ng pageant, nagtingin ako sa social media, and one thing Pia and Maxine has in common, marami silang bashers right after, parang sinasabing Hindi don't deserve ni Maxine. Pero feeling ko, ready to prove naman ni Maxine na kayang-kaya din ito. Tsaka si Pia kasi has set an example, di ba? Nung siya nanalo, ang daming nagduda. Parang they doubted if she would win the crown. And the third timer, but she proved them wrong. So, kung bashers lang naman ang pag-uusapan, hindi naman talaga siya mawawala eh. Pero bukod dun sa mga may exciting part din, yung pagiging supportive ate ni Bianca Manalo. Sa sister niya na si Nicole. Na parang special awards pa lang todo dramatic na yung pagtanggap niya. Gustong-gusto niyang mayalo yung kapatid niya. So, luckily, nakapasok sa top 15. Tapos, siya nga ang Miss Globe. So, nagbunga naman, di ba? Pero kita daw yung disappointment sa mukha niya. Nung una siya. Hindi rin masisisi kasi, di ba yung sister ni Bianca, and then si Bianca, they're both Binibining Pilipinas Universe. Kapatid ni Bianca, kasi sumali din. So, Binibining Pilipinas Universe. And then, ito yung pangatlo ng sister. So talagang mga lahing pretty queens sila. Sayang lang si Kim Ross nung natanggal siya doon. Feeling ko isa siya sa mga frontrunners. Feeling ko makakawin din siya ng crown if ever. Pero matunog talaga si Kylie, no? Sobra yung gown pa lang, yung itsura. Medyo iba yung aura din niya kasi. Oo. I think because this is not her first time. So, gaya ni Pia, prepared na siya eh. And MJ Lastimosa. Oo, di ba? So, I think yun yung isa sa... Nakabuild na siya ng... Ang na-miss ko dito, bukod kay Tony Gonzaga, si Ariela Arida na nagpa-backstage shows. Yung galit, yung parang galit na galit. Diba? Pero ang ganda niya kagabi. Ang ganda nung hair. New look, parang very refreshing na short hair na... Ganda. Pero napansin ko naman dito sa backstage hosts nila, si Laura Leman, ang galing niya mag-host pala. So, U-up reporter siya, courtside. Kaya. Pang-pag-sports talaga, alam mo. May source. Yes. Tapos yung isa pang inabangan, before the pageant, na pagdating pa lang ni Pia, all over social media, may mga lumabas na let's wait for the special announcement. So yung mga beauty pageant enthusiasts nag-post na sinasabi na the special announcement would be that the next Miss Universe 2016 is going to happen in the Philippines. So ang daming na-curious. Pero nung homecoming ni Pia, we asked her, sabi ko, do you have any idea about what's going on na dito gaganapin ng Miss Universe pageant? Sabi niya, I'm campaigning for it. We want it to happen here, but there's no confirmation yet. So, wala pa. So, dun sa mga nagtatanong, as of now, wala pang confirmation if it's gonna happen here. So, wala pa daw. Pero just in case, if ever dito ganapin, mas dagdag pressure yan kay Maxine. Oo, kasi home court. Tapos baka sabihin, luto na naman, ganyan-ganyan. Oo nga. At ito pa nga, parang hours before nung pageant, bago i-announce yung winner, si Dr. Mike may pasabog sa Twitter na sobrang kinilig din yung mga fans. Kasi nga parang sinabi niya na you'll forever be my Miss Philippines. So parang yung mga grabe, di ba? Sobrang more than the crowd, nakauwi rin siya ng Love Live. True, nakabag din siya. So nasa kanya lahat talaga ngayon. And prior to that, di ba, finally inamin na ni Pia na she's dating.
Dr. Mike before kasi yes, she's dating. So, She's dating the bitin-bitin doctor. pa yung mga tao. But when she said na yes, she's dating Dr. Mike, okay. It's confirmed. Pwede pala talaga yun, no? Yung magandang career, love life, all at once. Pero yun naman yung sinabi niya na mag-focus pa rin siya sa Miss Universe. Yeah, hindi naman niya papabayaan. Huwag natin kalimutan yun kasi dinabash na naman siya ng mga Pwede namang lumove life at di ba, work on the side. Kaya naman yung Pia yun. Yeah. I agree with you na kaya niyan kasi ang tagal niya. Ang tagal niya yun. I think di naman niya yun sasayangin ng dahil lang doon. Nakakatawa nga kasi, during the press ko, ng homecoming, tinatanong siya, parang, I mean, actually, hindi na nga siya tinanong, bigla lang siyang nagsalita na, may mga nagsasabi sa akin na, nagtatanong, questioning me kung, dahil ba nalilink siya sa doktor, pababayaan daw niya, yung career, o baka mabuntis daw ako. Alam niya yung priority niya sa amin. Alam ko na, ito yung una kong priority, yung Miss Universe, kasi ang tagal ko itong pinaghirapan, tapos sasayangan lang niya. So, she knows what her priority is. In fairness din kay Dr. Mike, sabi ni Pia, sobrang understanding din. Grabe naman talaga yung si Mike. Mike nga lang daw, Mike lang. Dr. Mike yung tao. Grabe naman yung si Mike. Pero yun nga, maganda yung sinabi niya para dun sa lahat ng winners na nabigyan ng crown na mabuhay ang gandang Pilipina, mabuhay ang Pilipino. Gandang Mabuhay tayong lahat.